Narito na ang headline sa Pinoy Gising ngayong Marso 24 taong 2026, araw ng Martes. Pinoy Gising! Presyo ng produktong petrolyo muling tumaas ngayong araw. Mahigit 4 na ang gas station sa bansa nagsara na. Pinoy Gising! Palasyo ng Malacanang nanindigang walang oil crisis sa bansa. Crisis Committee inihahanda na. Pinoy Gising! Simple at tipid na pagdaraos ng graduation ceremony ipinag-utos ng DepEd sa gitna ng oil price hike. Pinoy Gising! Balita naman sa Bayong Dagat, Estados Unidos ipinagpaliban ng pag-atake sa power at energy infrastructure ng Iran. Pinoy Gising! Balitang pampalakasan, Gilas Pilipinas Women's umangat sa FIBA World Rankings. Pinoy Gising! Delayed o canceled flight pero tumangging mag-refund ang airline. Naku, bawal ito. Pinoy Gising! Sa isa pang segment, pagkain ng ice cream, nakakapagpagaling nga ba ng sore throat? Tara, let's prove it! Pinoy Gising! Balita naman sa mundo ng showbiz, Bini magre-release ng extended play na Signals bago ang kanilang performance sa Coachella 2026. Pinoy Gising! Samantala, Yusek Castro, sinabihan ng Pilipino na tigilan ang pagtutok sa issue ng flood control dahil nakakasawa na. Alamin kung yan ay fact or fake. Pinoy Gising! Lahat ay gising kay Daryl Justin at mabangon ka talaga sa pagkahilata kasama si John Riz Calata. Pinoy Gising! At para sa detalye ng mga balita, muling magpapatupad ng panibagong oil price hike ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo kung saan inaasahang double digit ang itataas sa diesel at kerosene. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, maaaring tumaas ang diesel sa 11 pesos 88 centavos kada litro at kerosene sa 13 pesos 66 centavos kada litro, habang ang gasolina inaasahang madaragdagan ng 6 pesos 47 centavos kada litro. Sa hiwalay na abiso, inanunsyo ng Jetty Petroleum ang mas mataas na dagdag presyo, 8 pesos kada litro para sa gasolina at 18 pesos kada litro ng diesel na epektibo simula ngayong alas 6 o mamayang alas 6 ng umaga. Sa kabila nito, nagpatupad naman ng rollback ang Petrogas, na 5 piso kada litro sa kanilang piling gas station sa buong bansa. Epektibo ito simula ngayong araw, Marso 24. Hiniling naman ng DOE sa mga oil companies na utay-utayin ang pagpapatupad ng taas presyo upang mabawasan ang biglaang epekto nito sa mga consumer sa gitna ng patuloy na pagtaas ng pandaigdigang presyo ng langis. Pinoy Gising! Sa kaugnay po ng ating tampok na balita, umabot sa mahigit 400 ang bilang ng nagsarang gas station sa bansa, bunsod ng tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Philippine National Police spokesman Brigadier General Randolph Tuano, mula sa 14,313 na gas stations na tinutukan ng ahensya, kabuuang 403 ang mga nagsarang istasyon. Samantala, katuwang ang Department of Energy, iniimbestigahan na ng PNP kung may kaugnayan sa hoarding at profiteering ang pagsasara ng mga gasolinahan. Nabatid na ilang kaso na rin ng pananamantala sa kasalukuyang krisis sa langis ang naiulat sa ilang lugar sa bansa tulad sa Nueva Vizcaya, Eastern Samar at Albay. Pinoy Gising! Samantala, itinanggi ng Malacanang na dina-downplay ng pamahalaan ang kasalukuyang sitwasyon kaugnay ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malinaw na walang krisis sa supply ng petrolyo sa bansa. Bagkus ang nararanasan ay price disruption na dulot ng labanan sa Middle East. Giit ni Yusek Castro, ginagawa ng pamahalaan ang lahat upang matiyak na hindi kukulangin ang supply ng krudo, fuel at pagkain. Sinabi ng Palace official na nakaantabay ang mga ahensya ng pamahalaan gaya ng DOE, DA at DSWD upang mabigyan ng tulong at siguraduhin na hindi mararamdaman ng taon bayan ang kakulangan. Pinoy Gising! Sa gitna naman po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis,
Bumubuo na ang Malacanang ng Crisis Committee upang tugunan ang epekto nito sa bansa. Ito'y kasunod ng mga tanong kung sapat ang kasalukuyang hakbang ng pamahalaan sa gitna ng oil price increase, katulad ng pagbibigay ng cash assistance at fuel subsidy. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, iniutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuo ng nasabing komite at kasulukuyan ng pina-finalize ang dokumento para dito. Gayunman, wala pang detalye ang palasyo sa magiging komposisyon at mandato ng nasabing komite habang hinihintay ang pinal na dokumento. Pinoy Gising! Inutasan ng Department of Education ang lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa na gawing simple at tipid ang mga magiging graduation at moving up ceremonies ngayong taon. Ito ay kasunod pa rin ng pagtaas ng presyo ng langis na nagdudulot ng dagdag gastos sa mga pamilya. Sa ilalim ng DepEd Memorandum Number 015, ipinagbabawal ang labis na paggastos kabilang ang magagarang kasuotan at anumang kontribusyon o bayarin para sa naturang seremonya. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, layunin ng hakbang na mabawasan ang pinansyal na pasanin ng mga magulang habang ipinagdiriwang ang tagumpay ng mga mag-aaral. Samantala, pinapayuhan din ng mga paaralan na idaos ang seremonya sa mga simpleng lugar tulad lamang ng mga school grounds o covered court. Nilinaw din ng DepEd na hindi dapat gawing requirement sa graduation ang mga non-academic activities tulad ng field trips at prom. Tanggap tayo ng Metro Patrol Report. Metro Patrol Report! Siyempre, hindi mawawala ang prize monitoring at ulam tips kasama si Mama Beth Samson. Good morning, Mama Beth Samson! Yes, good morning, Jordan. Good morning, John Reyes. Dito nga sa palengke na, good morning. Sa Sangandaan, sa Malansing at maging sa Kadiwa sa Valenzuela. Ang bigas dyan ay 50 pesos na ang pinakamababa. 50, 55, 57, 58, 60, 63, 65. Ang baboy naman, mula sa kasim, pigi, giniling at laman, 350 per kilo. Samantalang special ribs ay 340. Ang buong chicken o buong manok ay 165 ang kilo kada buo. Samantalang ang chicken parts ay 200 per kilo. Sa isda, ang bangus 220 hanggang 400 per kilo o 360 per kilo, depende sa laki. Ang tilapia, merong 100 kada kilo at meron din namang 150 per kilo. Talong o ang tahong, 100 pesos per kilo. Ang tamban, 160. Ang hipon, 110 to 450 per kilo, depende sa laki. May tumpok na 100 sa isang maliit na platito. Ang galunggong, 300. Alamang, 80 yung ginagawang bagoong. Alumahan 400 per kilo, ang matambaka 240, ang puset 280 hanggang 360 kada kilo, depende sa laki. Ang alimasag 280 at ang pampano ay 400 per kilo. Sa atin naman presyo ng gulay, ang kangkong 15 isang tali, ang maging ang talbos ng kamote. Ang pechay 50 pesos kada kilo, 50 naman ang kilo ng sayote. Ang patatas 80, ang carrots 140 hanggang 150 per kilo, samantalang 140 pesos naman ang kilo ng Baguio beans. Ang bell pepper 180, ang chicharo 200. Ang sibuyas na pula, maging ang sibuyas na puti ay 90 per kilo, samantalang ang kamatis 40 hanggang 50 pesos per kilo at meron din 60 pesos na mas malaki. Sa atin namang ulam tips o na Tuesday, may pambili pero hindi alam kung ano yung nilutuin ngayong araw. Pwede kayong maginisang tahong, ternohan nyo ng pritong tilapia. Uy, sarap yan. Sarap. Putserong, masarap yan. Kapag kasi merong gulay o di sabaw na tahong, masarap may pritong isda. Yan. Putserong baboy na may saging na saba, repolyo at itong patatas. Pwede rin kayo magtochong bangus. Sinigang sa miso sa ulo ng maya-maya. Pwede rin kayo magginatang tilapia. May siling berde yan. Tilapia, igataan ninyo. Lalo yung kakanggata sa ibabaw, ibubuhos nyo pagkatapos pakuluan yung tilapia. Tapos meron tayong pwede magginitang sitaw at kalabasa. Gagataan nyo rin sitaw at kalabasa. Ternohan nyo naman ang pritong espadang isda. Pwede kayo magsarsyadong isda o paksiw na isda. Ayan. Kaldereta, afritadang manok, sinampalukang manok o tinola.
sa usbong ng Sampaloc. At syempre, hindi pwedeng mawala ito. Hindi pinagsasawaan. Baon, lagi nasa hapagkainan, lalo sa mga bagets. Naku, lalo ngayong bakasyon. Huwag lang sa araw ng Biyernes, syempre. Itong ating, wala siya eh. Daryl's Wala. Fried Chicken. Yung kanyang Ayun. DFC. Ayan, dumigay na si Boy Bigay. Sarap. Meaning, sa sinabi ko pa lang na Daryl's Fried Chicken, nabusog na po siya, mga iros. Mama Bet, Ayan. kahit wala na akong DFC, kahit sinigang na lang. Sinigang na miso, sinigang Opo, na opo. ano. Sinigang na baboy, pwede ba? Ay, oo. Ayun. Lalo pag may gabi, di ba, tsaka labanos. Sarap. Opo, Mama Bet. May- Yun na lang tapos habilin ko, ang- Mama Bet. Mainit yung kanin mo. Di ba? sarap. Tapos may patis kat sili. Samahan ng, medyo hindi to healthy, pero samahan ng soft drinks sa yon. Pwede rin. Sa'yo yan. Sa amin, hindi pwede. Sa Oo, edad sa namin, amin, inay mo, hindi na opo. po pwede mong ganyan. Once in a while, pwede bag soft drinks, pero not always. Ikaw pwede ka pa, pero hinay-hinay lang ha, anak. Ayan. Para sa ulam tips sa Pinoy Gising, ang inyong Metro Patrol, Mama Beth Samson, ng DWIC, nagbabalita ng tama. Araw-araw, umulan, umaraw, anuman ang panahon, magbabudget tayo ng tama. Yon. Pinoy Gising! Samantala, tanggap naman tayo ng IZ reports. DWIZ Patrol Report. Ilang gasoline station sa Metro Manila dinagsa ng mga motorista, taas presyo ng produktong petrolyo, kasado na ngayong araw. Ang detalye alamin natin kay Patrol 38, Jen Patrolya. Dinagsana ng mga motorista ang ilang gasolinahan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila kagabi. Kasunod ng anunsyo ng dagdag sa presyo ng langis dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa ilang oil companies, magkakaroon ng dagdag na 9 pesos and 70 centavos sa kada litro ng gasolina, 16 pesos and 80 centavos sa diesel at 20 pesos and 90 centavos sa kada litro ng kerosene. Ipatutupad naman ang taas presyo mamayang alas 6 ng umaga para sa karamihan ng kumpanya, habang ang ilan ay magsisimula mamayang alas 8 ng umaga. Dahil dito, umaaray na ang mga motorista sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo at muling nanawagan sa pamahalaan na alisin na ang excise tax upang mabawasan ang kanilang pasanin sa pang-araw-araw na biyahe. Ako si Patrol 38, Jen Patrol na nag-uulat. Sa himpilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. At para sa ating segment, delayed o canceled flight pero tumangging mag-refund ang airline, nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Paggaya sa tono ng kanta ng isang singer? Nako, bawal ito. Kilala ang mga Pilipino sa pagkahilig sa musika. Yung tipong kahit wala sa tono, sige pa rin sa pagkanta. Ngunit paano kung may iniidolo kang singer pero ginaya mo ang tono at pinalitan mo pa ang lyrics ng kanyang kanta? Para sa balita sa mundo ng showbiz, Bini magre-release ng extended play na Signals bago ang kanilang performance sa Coachella 2026. Ang balitang yan, alamin natin kay Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted. Para sa aking balitang showbiz, nag-anunsyo ang Bini ng kanilang bagong extended play o EP na pinamagatang Signals bilang pag-aanda sa kanilang inaabangang pagtatanga sa Coachella 2026. Nakatakdang ilabas ang EP sa April 9, 2026, isang araw bago ang kanilang debut sa nasabing International Music Festival. Itinuturing itong isang mahalagang hakbang para sa grupo dahil sila ang kauna-unahang all-Filipino act na makakapagtanga sa Coachella, isa sa pinakamalalaking music festival sa
sa buong mundo. Inaasahan na magpaparinig ang signals ng panibagong tunog at direksyon ng grupo kasunod ng kanilang mga naunang kanta na tinangkilik ng fans. Para sa marami, ang paglabas ng EP ay hindi lamang isang comeback, kundi simbolo rin ng patuloy na pag-angat ng P-pop sa ibang bansa. Patuloy namang umaasa ang fans na mas makikilala pa ang musikang Pilipino sa international audience sa pamamagitan ng tagumpay ng BINI. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mahigit 4 na raang gas station sa bansa nagsara na. Panibagong dagdag presyo sa produktong petrolyo aarangkada ngayong araw. Pino Gising! Palasyo ng Malacanang nanindigang walang oil crisis sa bansa. Kumiting tutugon sa sinasabing krisis, inihahanda na. Pino Gising! DepEd pinag-utos ang simple at tipid na pagdaraos ng graduation ceremony sa gitna ng oil price hike. Pino Gising! Balita sa ibayong dagat, Estados Unidos, ipinagpaliban ang pag-atake sa power at energy infrastructure ng Iran. Pino Gising! Balitang pampalakasan, Gilas Pilipinas Women's umangat sa FIBA World Rankings. Pino Gising! Para sa ating segment, pagkain ng ice cream, nakapagpagaling nga ba ng sore throat? Let's prove it. Pino Gising! Sa balita sa mundo ng showbiz, Jake Cuenca at Rabia Mateo spotted sa BGC. Netizens na intriga sa umano'y kanilang date. Pino Gising! Yusek Castro, sinabihan ng Pilipino na tigilan na ang pagtutok sa isyu ng flood control dahil nakakasawa na. Mamaya, alamin natin kung ito ba ay fact or fake. Lahat ay gising kay Daryl Justin at mabangon ka talaga sa pagkahilata kasama si John Riz Calata. Pinoy Gising! Sa iba pa nating mga balita, nakatakdang dumating sa Pilipinas ang 500,000 bariles ng diesel upang palakasin ang lumiliit na fuel buffer ng bansa sa gitna ng pandaigdigang krisis sa langis. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, plano pa ng pamahalaan na umangkat ng karagdagang 500,000 barrels ngayong linggo na inaasahang darating sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Gayunman, katumbas lamang anya ng halos 5 araw na konsumo ang nasabing dagdag na supply dahil umaabot sa 200,000 bariles kada araw ang paggamit ng diesel sa bansa. Samantala, tiniyak ng DOE na sapat pa rin ang krudo sa bansa kabilang ang mga parating na shipment hanggang unang linggo ng Mayo at wala pang indikasyon ng kakulangan ng supply ng langis. Pino Gising! Umapila ang grupong Article 11 kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa agarang pagsuspende sa excise tax sa produktong petrolyo. Sa gitna ito ng walang humpay na pagtaas ng presyo ng langis, dulot ng tensyon sa Middle East. Sa naganap na pulong balitaan sa Quezon City, sinabi ni Liberal Party Acting President Lorenzo Erin Tanyada III na hindi na dapat hintayin na umabot pa sa 120 pesos ang kada litro ng diesel o $125 kada bariles ang presyo ng langis bago umaksyon ng pamahalaan. Iginiit ng grupo na may kapangyarihan si Pangulong Marcos na ipatupad ang suspensyon kasunod ng mga resolusyong inaprubahan ng Kongreso. Dagdag pa ni Tanyada, hindi na dapat maghintay ang administrasyon lalo na't walang kasiguraduhan kung kailan matatapos ang tensyon sa ibang bansa na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng langis. Umaasa rin ang grupo na maipatupad ang suspensyon sa lalong madaling panahon upang mabawasan ang epekto nito sa mga pamilyang Pilipino. Pino Gising! Sa kaugnay pong balita, siniguro ng Malacanang na agad pipirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na maggagawad sa kanya ng kapangyarihang nabawasan o suspindihin ang excise tax sa langis. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro,
walang dahilan si Pangulong Marcos para hindi agad pirmahan ang panukalang batas na sertipikahan niya mismong urgent para magkaroon ng emergency powers na bawasan o suspendihin ang excise tax sa langis. Sa binigyang diin ni Yusek Castro na hindi pa naisusumite o natatanggap ng Pangulo ang kopya ng panukalang batas na pinagtibay na ng Senado at Kamara. Gising! Samantala, nakakalungkot para kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson o Panfilo Ping Lacson ang pagtanggi ng mga economic managers sa kanyang suhestyon na paikliin sa 2 linggo ang panahon bago isuspende o tapyasan ng Pangulo ang excise tax sa produktong petrolyo. Ayon kay Senador Lacson, sa kanyang interpellation, sinabi ni Senate Committee on Ways and Means Chairperson Pia Cayetano na 1.5 buwan pa o 45 days ang panahon na ilalaan para i-monitor ang presyo ng Dubai crude oil bago maaaring magsumite sa Pangulo ng kanilang rekomendasyon ng mga economic managers kung kailangan ng isuspende o tapyasan lang ang excise tax sa langis. Aniya, wala nang magagawa ang kanyang naging panukala na iklian ng panahon dahil sa hindi ito naikonsidera sa ipinasang batas na nabibigyang otorisasyon sa Pangulo na isuspende o bawasan ang excise tax sa nasabing produkto. Una rito, sinabi ng ekonomistang si Professor Emmanuel Leico na mas lalala ang pasanin ng publiko dahil sa epekto ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan kung 1 buwan pa ang hihintayin bago isuspende o bawasan ang excise tax sa langis. Gising! Naniniwala naman po si Senate Committee on Finance at Ad Hoc Committee Chairman Sherwin Gatchalian na mahalaga at napapanahon na isapinal na Crisis Committee ng Malacanang. Ayon kay Senador Gatchalian, crucial sa kasalukuyang panahon ng nililikhang komite lalo't nagbabanta sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino ang kawalang katiyakan sa supply at presyo ng produktong petrolyo. Iginiit ng Senador, ito rin ang dahilan kung bakit niya inihain ang Senate Resolution number 335 na naglalayong magtatag ng isang interagency task force para talakayan ang energy security issue ng bansa sa gitna na nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Samantala, sang-ayon naman si Senador Erwin Tulfo na napapanahon ang paglikha ng crisis committee at iginiit na dapat nang mag-issue ng executive order dito habang may nakabinbin pang panukalang batas sa Senado na naglalayong lumikha ng ahensya na tututok din sa sapat na supply ng produktong petrolyo at pagkain sa Pilipinas. Gising! Sinangayunan ni na Senate President Vicente Tito Soto III at Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang suhestyon na pag-aralan ng pagpapaliban sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN Summit ngayong taon. Ito'y para magamit muna ang 17 billion pesos na nakalaan dito sa pagbibigay ng ayuda at iba pang programa ng pamahalaan para tugunan ang matinding epekto sa bansa ng sigalot sa Middle East. Ayon kay SP Soto, maaaring pag-aralan ng ehekutibo ang naturang mungkahi, habang iginiit naman ni Senador Lacson na may merito ito para ikonsidera ng Malacanang. Samantala, mungkahi naman ni dating Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Amy Marcos na kung nakakahiya na ipagpaliban ang ASEAN Summit hosting, maaaring gamitin na lamang itong pagkakataon para humingi ng suporta mula sa mga ASEAN members na may langis gaya ng Brunei, Indonesia at Malaysia. Bukod pa rito, maaari rin anyang isulong sa summit ang pagkakaisa ng mga bansang kasapi ng ASEAN para makipagnegosasyon sa Russia, Iran at iba pang bansa para sa supply ng petrolyo. Gising! Umapela ang Makabayan Bloc sa Kongreso na magsagawa ng emergency session upang ipasa ang mga panukalang batas na magbibigay solusyon sa epekto ng krisis sa langis. Ito'y kasunod ng pahayag ng pamahalaan na walang umiiral na krisis sa produktong petrolyo sa kabila ng parusa ng napakataas na presyo nito sa mga Pilipino. Ayon kay House Deputy Minority Leader Antonio Tino, mistulang naging kampante ang pamahalaan sa krisis at pinupuwersa ang publiko upang ituring na normal lang ang paghihirap na ito. Iginiit ng kongresista, hindi na dapat magpanggap ang mga opisyal ng bansa na kontrolado ang kasulukuyang sitwasyon, lalo't hindi anya masasagot ng binubuong Crisis Management Committee ang kinaharap na issue sa ekonomiya. Gising!
Naniniwala ang isang ekonomista na krisis ng matatawag ang nararanasan ng mga Pilipino. Bunsod ng walang prenong big-time oil price hike at pagtaas ng presyo ng mga bilihin, taliwas sa pahayag ng gobyerno. Ayon kay Professor Emmanuel Leyco, dating Pangulo ng Pamantasang Lungsod ng Maynila, pinakaapektado ang mga minimum wage earner at unti-unti na ring lumalatay ang epekto ng krisis sa mga nasa middle class. Nakukulangan din si Leyco sa mga hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng pagmahal ng langis, kasabay ng pagsopla sa pahayag ng pamahalaan na hindi dapat magpanik ang publiko. Kung sa punto po at pananaw ng mga pangkaraniwang mamamayan, lalong-lalo na po yung mga minimum wage earners sa ating pong bansa. Ito po ay krisis na dahil araw-araw ay nararamdaman na po nila ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. At ang taas ng mga presyo ngayon ay hindi po biro-biro. Ang petrolyo, tumaas yan, hindi lamang po piso, kundi mahigit pa po 10 piso. So, pagka po pangkaraniwang mamamayan, sa kanila po ay krisis yan pang araw-araw. Samantala, suportado ng ekonomista ang hirit na suspendehin ang excise tax sa krudo, pero mas makatutulong sa mga mamamayan kung isasama na rin ang value-added tax at pagrepaso sa oil deregulation law. Suspension, pero review na rin yung oil deregulation law dahil ang sabi nila kaya patupad ng oil deregulation law para po mas stimulate ang kompetisyon. Ano nangyayari? Ang taon na po yan nakikita natin. Tuwing magtataas ng presyo ang isang oil company, sunod-sunod na po sila. Wala tayong nakikitang kompetisyon. Siguro parang ilan na kompetisyon sa mga iba't ibang mga gasolinahan, pero hindi po yan significant, hindi po yan malawakan. So, siguro po sa mga sunod na araw, buwan, panahon, totoo po yan, wala po tayong toyo, kaya po tayo ay patuloy na mag-aangkat. So, tingnan naman po natin kung pwede nating magawa. Yan po ang tinig ng ekonomista at former president ng pamantasan ng lungsod ng Maynila na si Professor Emmanuel Leyco sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Alas 5:15 po ng umaga, alamin natin ang lagay ng panahon. Balitang pangkalusugan. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Nasa kabilang linya po si Miss Chanel Dominguez ng Pag-asa. Good morning po, Miss Chanel. Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa mga taga-subaybay po natin. Para sa ating weather update, patuloy ang pag-iral ng easterlies o yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Dulot nitong easterlies, inaasahan po natin ang mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Northern Samar at Eastern Samar. Samantala, para sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan naman natin ang maaliwalas sa panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon. Kung may mga pag-ulan man, isolated rain showers lamang ito o kaya mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Maraming salamat po, Miss Chanel Dominguez ng Pag-asa. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Pinoy Gising! Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, umapela si Cavite 1st District Representative Jolo Revilla na palawakin ng pamahalaan ng fuel subsidy at financial assistance. At ayon kay Representative Revilla, bukod sa public utility vehicle drivers, dapat ring isama ang sektor ng supply chain sa bansa dahil sa banta ng pagsipa ng inflation at epekto sa ekonomiya. Anya, kabilang sa dapat mapasama sa mga makatatanggap ng ayuda ang mga trucker,
inter-island cargo operator, delivery at logistic provider na nakaka-impluwensya sa halaga ng produkto at pagkain sa buong bansa. Iginiit ng kongresista na mahalagang ipatupad ang time-bound subsidy at financial assistance program para sa nabanggit na sektor para maiwasan ang posibleng domino effect at na magpapataas sa presyo ng pangunahing bilihin. Pinoy Gising! 17 minuto mga lipas ang alas 5 ng morning, tanggap tayo ng sunod-sunod na reports. Kasabay ng serye ng oil price hike, pamamahagi ng cash relief assistance sa mga TNVS driver. Kasado na ngayong araw. Report mula kay Patrol 38 Jen Patrolya. Magsisimula na ngayong araw ang pamamahagi ng cash relief assistance para sa mga driver ng Transport Network Vehicle Services o TNVS. Kasunod na patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, dulot ng tensyon sa Middle East. Ayon kay LTFRB o ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, maaring kunin ng mga driver ang kanilang ayuda simula mamayang alas 7 ng umaga sa iba't ibang payout sites sa Metro Manila. Kabilang na nga rito sa Mandaluyong City, Maynila, Caloocan, Las Piñas, Makati, Pasay, Malabon at Pasig City, kung saan nakaayos ang schedule batay sa unang letra ng apelyido ng benepisyaryo. Pinapayuhan naman ang mga driver na magdala ng kanilang driver's license at photocopy nito sa pag-claim ng ayuda. Samantalang lilinaw naman ng LTFRB na hindi pa kabilang sa kasalukuyang listahan ang mga motorcycle taxi at delivery riders at inaasang isasamang mga ito sa susunod na anunsyo. Kaugnay nito, mahigit 98,000 tricycle drivers sa National Capital Region ang nakatanggap ng tig 5,000 pisong cash relief assistance sa unang yugto ng pamamahagi. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, eroplano na apektado ng Middle East crisis, ililipat ng Clark. Ang detalye alamin natin kay Patrol 45, Raul Esperas. Magsisimula na ngayong araw ang Nakatakdang ilipat sa Clark International Airport ang mga stranded at naka-standby na mga eroplano na apektado ng Middle East crisis. Sangayon sa New NAIA Infra Corporation o NNIC, ang mga airline na nakabase sa ibayong dagat, gayon din ang mga local airline na naapektuhan ng Middle East crisis ay nakahimpil o nakatigil sa mga tarmac at ramp area ng NAIA, kung kaya't ito ay congested na. Dahil dito ay kinausap ng NNIC ang mga operator ng mga stranded na eroplano at ito ay inaasang ililipat sa Clark International Airport upang decongest ang ramp at tarmac area ng NAIA. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impilo May Todrakas, DWIC. Pinoy Gising! Dumako naman tayo sa Senado. Online gaming platforms na may violent content pinaiimbestigahan sa Senado. Report mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Pinaimbestigahan sa Senado ang mga online gaming platforms na may violent content na posibleng makaimpluwensya sa mga kabataan na gumawa ng karahasan. Sa inihaing Senate resolution ni Senator Riz Hontiveros, inaatasan nito ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na imbestigahan ng mga online gaming platforms tulad ng Roblox, Minecraft, Fortnite, Call of Duty, Free Fire at iba pang multiplayer online games na may violent content na maaari nga daw makaimpluwensya sa mga kabataan. Ang hakbang ni Hontiveros ay matapos na mapigilan ng mga otoridad ang grupo ng mga kabataan sa Laguna mula sa tangkang mass shooting sa isang paaralan. Nababahala si Hontiveros dahil ang mga ganitong laro sa online ay walang mekanismo para ma-verify ang edad at pagkakakilanlan ng mga naglalaro at hindi na po
poprotektahan ang mga menor de edad laban sa mga predators at harmful content. Tinukoy ni Hontiveros sa resolution na ang mga online gaming platforms na may chat features ay napapasok ng mga matatanda at nagagamit para makausap ang mga bata at mauwi sa grooming, pang-aabuso at paggawa ng karahasan. Hinikayat na mababatas na kasabay ng mabilis na development sa teknolohiya, kailangan pag-usay ng Kongreso ang mga batas at regulatory frameworks para sa pagpapalakas ng digital literacy at responsableng gaming education sa mga kabataan. Tinutugunan din ng investigasyon nito ang epekto sa mental health ng mga kabataan dahil sa sobrang pagka-expose sa mga online games. Ito si Patrol 19 sa Leo Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, 8 modernong firefighting truck inulunsad ng kaak. Nagbabalik Patrol 45 Raul Esperas. 8 aircraft rescue and firefighting vehicles ang inilunsad ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Ito ay bahagi ng kanilang modernization program para gamitin sa Lawag International Airport, sa Puerto Princesa, Butuan, Siargao, Busuanga, Bicol International Airport, General Santos Airport, gayon din ng Tacloban Airport. Inaasahan na mas papabilis at magiging maayos ang pagresponde ng mga aircraft recovery at firefighting vehicles ng CAP para sa mas equipped o mas ligtas na pagbiyahe ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayong panahon ng Semana Santa. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impira May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Para sa ating segment, pagkain ng ice cream nakakapagpagaling nga ba ng sore throat? Let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Nakakapagbigay nga ba ng relief sa masakit na lalamunan or sore throat ang ice cream? Tara, let's prove it! Ayon sa healthline.com na ang pagkain ng ice cream ay maaring makapagbigay ng panandaliang relief sapagkat mataas ang sugar content nito. Dahilan para tumaas ang inflammation at mapahina ang immunity ng katawan. Ipinaliwanag naman sa Medical News Today na ang cold foods and drinks ay nakakapagpababa ng temperatura sa nerves na nakakabawas naman ng sakit na nararamdaman. Samantala, ang warm drinks naman ay nakakapag-promote ng salivation na nakakatulong para ilubricate ang throat. At ang ingredients na honey at lemon ay maaring healing benefits. Ano-ano man ang mga home remedies na inire-recommend para sa iyong sore throat, mas mabuti pa rin kumonsulta sa doktor. Natanggap pa tayo ng reports. Mga natatanging kababaihang pulis binigyan ng parangal ng Northern Police District, founder at chairman ng Laptop Warehouse naging panauhing pandangal. Report mula kay Danny Cruz. Sa traditional na isinagawang flag raising, isinabay dito ang awarding ceremony ng Northern Police District bilang bahagi ng pagdiriwang ng Women's Month kung saan pinarangalan ang mga natatanging kababaihang pulis na nagpakita ng kahusayan at dedikasyon sa kanilang tungkulin. Pinangunahan ang aktibidad na ito ni Police Brigadier General Christopher de la Cruz, Acting District Director ng Northern Police District, kasama ang iba pang mga opisyal ng kapulisyahan at non-uniform personnel. Sa kanilang mensahe, kinilala ni General de la Cruz ang pagsusumikap at profesionalismo ng mga awardees at hinikayat ang lahat ng miyembro ng organisasyon na ipagpatuloy ang pagbibigay ng tapat, mabilis at mahusay na serbisyo publiko
Dumalo rin bilang panauhing pandagal si Anthony David Manalili, founder at chairman ng Laptop Warehouse. Ibinahagi niya ang kanyang inspiradong kwento bilang negosyante at content creator at binigyan diin ang kahalagahan ng pagtulong sa kapwa na naging bahagi na ng kanyang buhay. Ayon sa pamunuan ng Northern Police District, patuloy silang magsusulong ng mga kahusayan at serbisyo at pagpapatupad ng batas upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan sa Kamanaba area. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, Caloocan first-time job seekers nakakuha ng government services pagkakataon sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Ang detalye alamin natin kay Mama Beth Samson. Daan-daang benepisyaryo na magtatapos sa senior high school students mula sa Technical Vocational Livelihood Strand, Alternative Learning System o ALS students at iba pang first-time job seekers ang dumalo sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa koordinasyon ng Pamahalang Lungsod ng Caloocan na inisyatibo naman ng national government agencies, kabilang ang Department of Education at ng Department of Labor and Employment. Ang BPSF na ginanap sa Tala High School ay naglaan ng one-stop shop sa mga nabanggit na benepisyaryo upang mapabilis ang proseso na mga kailangan na walang bayad. Ayon kay City Mayor Del Gonzalo Along Malapitan, mas maganda ngayon ang tsansa para sa mga estudyante dahil mayroong nagbukas na mga pagkakataon upang makapagsimula sila makapagtrabaho ng disente, ligtas at marangal, lalo na upang makatulong sa pagpapaunlad ng antas ng buhay ng kanilang mga pamilya. Dagdag pa ni Mayor Along na anuman ang piliing landas, nakahanda ang Pamahalang Lungsod at ang iba't ibang ahensya ng Pamahalang Nasyonal para tulungan sila sa mga pangangailangan. Handa ang UCC at PUP North Caloocan kung maisipang magbalik sa pag-aaral upang makapagtapos ng kolehiyo at mas madagdagan pa ang oportunidad para sa lahat. Metro Patrol Beth Samson para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, 3 vape shops sinalakay ng DTI sa Barangay Concepcion sa Malabon. Nagbabalik Kuyang Danny Cruz. Nagpaalala ang mga otoridad sa publiko, lalo na sa mga gumagamit ng vape o e-cigarette, na maging maingat at mapanuri sa pagbili ng mga nasabing produkto. 3 vape shop ang sinalakay at ipinasara ng DTI sa Barangay Concepcion sa lungsod ng Malabon. Ayon sa paalala, hindi lahat ng murang vape ay ligtas gamitin. Kadalasan ng mga peking produkto ay may mababang kalidad at maaring magdulot ng panganib sa kalusugan. Sa pagkakaiba ng orihinal sa peking vape, ang mga orihinal na produkto ay may maayos at malinis na packaging, kumpleto sa label tulad ng brand name, babala at iba pang detalye. Mayroon din itong safety seal at rehistrado sa Department of Trade and Industry o DTI at karaniwang mabibili lamang ito sa mga lehitimong tindahan. Samantalang ng mga peking vape ay kadalasan ay may malabong print sa packaging, kulang ang impormasyon, madaling masira o may tagas at nagdudulot ng kakaibang lasa na maaaring makairita sa lalamunan. Wala rin itong rehistro mula sa DTI at kadalasang ibinebenta sa mas murang halaga. Binigyan din ng mga eksperto na ang paggamit ng peking vape ay maaaring magdulot ng pagkahilo, ubo, iritasyon sa lalamunan at iba pang seryosong problema sa kalusugan. Kaugnay nito, hinikayat ng publiko na bumili lamang sa mga lehitimong tindahan, tiyaking may rehistro ang produkto at suriing mabuti ang pagbili upang masiguro ang kaligtasan. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, mahigit 40,000 na halaga ng shabu na samsam sa magkahiwalay na buy-bust operation sa Bulacan. Ang detalye alamin natin kay Louie Angeles. Yes, good morning. Dalawang drug suspect na aresto sa magkakahiwalay na bypass operation na isinagawa ng Bulacan Police sa bayan ng San Miguel
at bayan ng Santa Maria, Bulacan. Ayon sa ulat ni Police Colonel Muhammad Abdullah, Pepe ng San Miguel Police Station, isang suspect ang naaresto bandang alas 2:20 ng hapon sa barangay Pulong Bayabas sa naturang bayan matapos maaktuhan sa aktong pagbebenta ng illegal na droga na kumpiska mula sa kanya ang higit kumulang sa 3 gramo na hinihina lang shabu na may tinatayang halaga na 20,400 at buy bus money. Samantala, ayon naman kay Police Colonel Mark Louis Sigua, Pepe ng Santa Maria Police Station, bandang alas 3 ng hapon, isa pang suspect ang naaresto sa Barangay Guyong, Santa Maria, Bulacan, at katuwang ang iba pang unit kabilang ang Bulacan PIU at PIDEA at Bulacan. Nasamsam sa suspect ang tinatayang 3 gramo din ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 20,400. Gayon din, isang marked money at nagamit sa operasyon. Ang dalawang suspect ay naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Act of 2002. Ang mga kinakumpiskang ebidensya ay isa sa ilalim sa kaukulang laboratory examination habang ang mga suspect ay nasa kustodiya ng mga otoridad para sa tamang disposisyon. Mula rin sa Bulacan, Metro Patrol ULS para sa Impilang Metodo Lakas, DWIC, Babalita ng Tama, naglilipod ng tama. Pinoy Gising! Alas 5:38 ng umaga, dumako tayo sa lalawigan. Bicol Mega Cold Storage Facility sa Kamsur. Malaking tulong sa mga magsasaka ayon sa DA Bicol. Report mula kay Kuyang Melvin Machado. 200,000 magsasaka sa buong Camarines Sur ang mabibenepisyohan ng bagong bukas na Bicol Mega Cold Storage Facility ng Department of Agriculture na personal na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa kahapon. Ayon kay DA Bicol Regional Director Rodel Tornilla, dahil sa Mega Cold Storage Facility, mababawasan ng mahigit 20,000 piso ang post-harvest losses ng mga magsasaka. Sa naturang cold storage facility, pwedeng iimbak ang mga gulay, prutas, lalo na kung sobra-sobra ang ani. Pwede ring iimbak dito ang isda at karne. Taong 2024 nang punduhan ng DA ang 3 proyekto para sa cold storage facility. Ngunit ang Bicol Mega Cold Storage Facility pa lang ang natatapos. Ang pamahalang palalawigan ng Camarines Sur ang mamamahala sa naturang pasilidad, ngunit nakaantabay pa rin ang DA Bicol. Nais ng Pangulo na maging bahagi ng pamamalakad ng Bicol Cold Storage Facility ang mismong mga magsasaka na nagdadala ng kanilang produkto sa naturang pasilidad. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, 1 patay, 2 sugatan sa banggaan ng sasakyan sa Diadi, Nueva Vizcaya. Ang detalye alamin natin kay Ronald Domingo. Patay ang isang tricycle driver habang 2 naman ang nasugatan natapos ang banggaan ng tricycle at kotse sa barangay Nalamparan, Diadi, Nueva Vizcaya. Ayon sa ulat ng Philippine National Police, binabaybay ng kotse na minamaneho ng isang residente ng Kawayan City ang northbound lane habang ang tricycle ay minamaneho ng isang 50 anyos na lalaki mula poblasyon Diadi, Nueva Vizcaya na may sakay na 2 babae. Sa investigasyon, napag-alaman na pumasok ang tricycle sa linya ng kotse sa isang pakurbadang bahagi ng kalsada na may double yellow line na nagresulta sa head-on collision ng 2 sasakyan. Agad na dinala sa ospital ang mga biktima, ngunit idineklarang dead on arrival ang driver ng tricycle. Samantala, nasa kustodya ng PNP ang driver ng kotse para sa kaukulang investigasyon at disposisyon. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising!
Sa iba pang balita, pinag-aaralan na ng pamahalaan ang dagdag na ayuda sa mga PUV drivers. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan upang madagdagan pa ang kasalukuyang tulong pinansyal na ibinibigay sa mga tsuper. Anya, personal niyang nakausap si Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian hinggil sa posibilidad ng karagdagang ayuda kasunod ng mga hinaing ng ilang driver na hindi sapat ang 5,000 cash assistance para matugunan ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Giit ni Yusek Castro, alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakadagda na ang pagbibigay ng dagdag na tulong pero kinakailangan munang tiyakin ng maayos at tamang timing ng distribusyon nito. Pinoy Gising! Tanggap rin tayo ng report. Pagtatapos ng rice harvesting season sa Abril, dapat paghandaan ng gobyerno, farmers and traders sa Pampanga. Ang detalye alamin natin kay Johnny Gole. Yes, ito nga yung naging mungkahi nitong si Popoy Miranda, ang supervisor nitong dalawang pamilihang bayan dito sa bayan ng Magalang, Pampanga, dahil anya sa Abril o itong katapusan ng Abril ay matatapos na itong local harvesting season ng ating mga magsasaka dito sa lalawigan. Ayon kay Miranda, base sa kanilang isinasagawang araw-araw na inventory sa supply ng bigas sa mga pamilihang bayan, ay meron pa namang sapat na supply sa ngayon. Ngunit base niya sa kanyang naging karanasan, ay sa buwan ng Abril ay matatapos na itong harvesting season at posibleng magkakaroon nga ng kakapusan sa supply ng bigas. Ito anya ay dapat paghandaan ng national government. Samantala, sa lalong madaling panahon daw ay ilulunsad naman o mamimigay itong Magalang, Pampanga local government ng bigas para do sa kanilang mamamayan. Sa ilalim naman itong Assistance in Individual and Crisis Situation Program, dahil nga dito sa krisis, dala ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin, dahil naman sa patuloy na pagtaas din ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado, dala ng sigalot sa gitnang silangan. Ito ang ipinahayag ni Mayor Maria Lourdes P. Lacson sa pagdalo nito sa graduation ceremony ng mga daycare sa center dito sa bayan ng Magalang, Pampanga, nang kumpirmahin itong transmittal na ng halagang 5 milyong pisong pundo mula naman sa national government at provincial government bago pa nangyari itong giyera sa Middle East. Ayon pa rito sa alkalde, pinagtutuunan nila ngayon ng iba yung atensyon ang pagbibigay ng pagkakakitaan o livelihood program para do sa kanilang mga mamamayan sa gitna nga nitong krisis na sa ekonomiya. Kailangan na niya magkaroon ng pagkakitaan itong mga residente sa Magalang upang kahit papano ay may pagkukuhaan sila ng pera pang araw-araw na gastusin. Anya pa, may inilaan naman silang pondo para sa ganitong sitwasyon, ngunit maliit lamang ito at hindi kakayanan ang ganitong pangmatagalang krisis. Hindi niya kakayanin ng pamahalaan na tustusan ang pondo kahit na ginagawa na nila itong pagtitipid. Una, itong for this work para sa mga kawanin ng opisina sa munisipyo at pagkakansila sa mga out-of-town activities gaya ng mga seminars at meeting. Maging ang fuel allocation ay inalis na rin upang makatipid. At itong scheduling sa pagbubukas ng air condition sa bawat opisina sa munisipyo. Sa kabila nito, ang serbisyong pangkalusugan at medical ang hindi nila maaaring pabayaan. Kaya naman may biniling isang bagong mobile clinic ba ng lokal na pamahalaan upang magamit ng kanilang municipal health office sa gagawing regular medical mission para sa 27 barangay dito sa bayan ng Magalang, Pampanga. Ang nasabing mobile clinic ba ay may x-ray machine, 2D echo at iba pang kasangkapan pang medikal na nagkakahalagaan niya ng 10 milyong piso. Mula dito sa gitnang Luzon, ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrola, nag-uulat sa impilang may todo lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Nako, pumuli tayo sa Hilagang Luzon. Resolusyong ipangalan kay yumaong Colonel Darwin Sacramed ang bagong gusali ng PDRRMO Cagayan inaprubahan ng PDRRMC. Nagbabalik Kuyang Ronald, Idol Domingo.
Inaprubahan ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ang resolusyon na naglayong ipangalan ang bagong gusali ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng Pamahalaan Panlalawigan ng Cagayan bilang pagkilala at pag-alala sa yumaong dating hepe ng PDRRMO Cagayan na si Colonel Darwin D. Sacramed. Si Colonel Sacramed ay nagsilbi sa Pamahalaan Panlalawigan ng Cagayan bilang Provincial Administrator at pinamunuan ang PDRRMO mula 2020 hanggang 2022. Sa sinagawang first quarter meeting ng PDRRMC na pinangunahan ni Chief of Staff Felipe Buena Jr. bilang kinatawan ni Governor Edgar Manong Egay Aglipay, inaprubahan ang resolusyon bilang pagkilala sa natatanging serbisyo at mahalagang ambag ni Colonel Sacramed sa lalawigan, lalo na sa larangan ng Disaster Risk Reduction and Management. Mismong si Cagayan Provincial Information Officer Rogelio Sending, member ng council, ang gumawa ng motion para suportahan ang naturang resolusyon kung saan kanyang inilahad ang dedikasyon, katatagan at malasakit sa paglilingkod ni Colonel Sacramed na naging inspirasyon ng buong lalawigan. Aniya ang naturang gusali ang magsisilbing alaala ng susunod na henerasyon ng mga lingkod bayan para ipagpatuloy ang kanyang nasimulang adhikain para sa kaligtasan at kapakanan ng mamayan ng Cagayan. Samantala matapos ang naturang pag-aproba ay ipapasa na ito sa 12 Sangguniang Panlalawigan ng Cagayan para naman sa kanilang pag-aproba bago tuluyang ipangalan ang naturang gusali kay Lieutenant Colonel Darwin D. Sacramed. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nabubulag pasyentilang may tudong lakas, DWIC. Magbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tanggap tayo ng report. Mahigit 3 milyong pisong halaga ng ari-arian na abo sa magkahiwalay na sunog sa Cavite. Ang detalye alamin natin kay Arman Cambe. Tinatayang aabot sa mahigit 3 milyong pisong halaga ng ari-arian ang naabo ng apoy sa dalawang magkahiwalay na sunog sa Cavite kahapon. Sa 13 Martires City, may 2 milyong pisong halaga ng panindang ukay-ukay ang tinupok na apoy dahil dakong ikaisa ng hapon sa Phase 1A, South Billville, Barangay Inocencio na nabagit na lungsod. Bukod sa mga nasabing nasunog na damit, nadamay din ang 3 sasakyan, isang tricycle, isang Honda Civic at isang Toyota Innova. Nagmula mo ng apoy sa loob ng warehouse na mabilis na kumalat tayo sa mga Bureau of Fire and Protection dahil sa lakas ng hangin. Sa Cavite City naman, isang bayan tuloy ang nabo sa 2 oras sa sunog na naganap sa Mabini Street, Barangay 23 ng nabagit na lungsod. Mabilis din kumalat ang apoy at umabot pa sa first alarm bago tuloy ang naapula ang apoy dakong ikalawa ng hapon. Wala namang naitalang nasaktan o nasawi sa 2 magkahiwalay na sunog sa Cavite kahapon. Arman Cambe mula Calabarzon, nag-uulat pa simpina may todo lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Balik tayo sa Hilagang Luzon. Tulak ng droga timbog sa bypass operation ng Alcala Municipal Police sa Cagayan. Report mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Arestado ang isang lalaki na hinalang sangkot sa pagtutulak ng illegal na droga sa sinagawang bypass operation ng mga otoridad sa Alcala, Cagayan. Kinilala ang suspect na si alias Buying, 29 years old, isang magsasaka at residente ng nasabing bayan. Ayon sa ulat, nagsagawa ng bypass operation ang mga tauhan ng Alcala Police Station sa panguna ni Police Lieutenant Hazel Dakiwag, Chief Operations ng PCO sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Bob Labin. Baluran OIC Katuwang ang RIU2 at may koordinasyon ng PDEA Region 2 na nagresulta sa pagkakasto ng suspect at pagkasamsam ng ilang marijuana at bypass money na may tinatayang halaga na humigit kumulang 1,000 pesos. Isinigawa ang pagdodokumento ng mga nakuhang ebidensya sa lugar ng operasyon sa presensya ng suspect at mga saksi mula sa barangay at Department of Justice. Matapos ang operasyon, dinala ang suspect sa ospital pa sa medical examination bago dinala sa Alcala Police Station para sa dokumentasyon at paghahandle sa pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa kanya. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tulong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! At para sa ating segment,
Undersecretary Castro sinabihan ng Pilipino na tigilan na ang pagtutok sa isyu ng flood control dahil nakakasawa na. Alamin natin kung fact or fake. Ilang buwan na ang lumipas mula nang ibunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tungkol sa malawakang korupsyon sa bansa, partikular na sa flood control projects. Samantala, kamakailan lang isang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang kumalat sa social media na nanawagang tigilan na ang pagtutok sa issue ng flood control dahil nakakasawa na. Pero bago maniwala, atin mo nang alamin kung ito ba ay fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ, fact or fake. Kumalat sa social media ang umano'y pahayag sa isa sa press conference ng pamahalaan at sinabi ni Castro ang mga katagang, tigilan na po natin ang pagtutok sa flood control na yan, nakakasawa na po. Kaya naman minabuting ibiripika ng aming himpilan ang tungkol sa nasabing pahayag at nadiskubreng ito ay fake. Walang kahit anong credible source mula sa iba't ibang artikulo na susuporta sa pahayag ni Castro at wala rin kahit anong official statement o press briefing na magpapatunay na nagmula ito sa kanya. Muli naming paalala sa publiko na huwag basta-basta maniwala sa mga nakikita at nababasa sa social media at dapat laging unahin ang mag-fact check para hindi mabiktima ng fake news. Para sa Facts or Fake, Ann Rodriguez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaskam. Bawal. Bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Gilas Pilipinas Women's umangat sa FIBA World Rankings. Alamin ang detalye ng balitang yan mula kay Rayabel Medina. Good morning, Riz and Jordan. Umakyat na sa rank 30 ang Gilas Pilipinas Women sa pinakabagong World Rankings ng FIBA matapos ang kanilang kampanya sa FIBA Women's World Cup Qualifying Tournament. Batay sa FIBA Rankings, 9 na pwesto ang itinaas ng koponan mula sa dating rank 39 noong August 2025. Patunay ng pag-angat ng women's basketball program ng bansa sa international stage. Matatandaang tinapos ng Gilas Women ang torneo na may 1-4 na kartada. Ngunit nagtapos sa positibong kampanya matapos talunin ang koponan ng Colombia sa score na 74-59. At yan ang News Sports. Ako si Rayabel Medina, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Gising! At para sa balita sa mundo ng showbiz, Jay Cuenca at Rabia Mateo spotted sa BGC. Netizens na intriga sa umano'y kanilang date. Ang detalye alamin natin mula kay Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Para sa aking balitang showbiz, umingay sa social media ang pangalan ni Jay Cuenca at Rabia Mateo matapos silang mamataang magkasama sa Bonifacio Global City o BGC. Kumalat online ang ilang larawan kung saan makikitang sabay na kumakain at naglalakad ang dalawa sa isang mall. Sa isa pang kuha, makikita rin nakakbay si Rabia kay Jay habang naglalakad. Agad naman naglabasan ang iba't ibang reaksyon mula sa netizens, lalo't pareho sila nang galing sa kanilang hiwalayan kamakailan lamang. Matatandaan naging karelasyon ni Jake ang aktres na si Chi Filomeno habang si Rabia naman ay dating naugnay sa aktor na si Jerry Gonzalez. Sa ngayon ay nanatiling tikom ang bibig ng dalawa at wala pa opisyal na pahayag hinggil sa tunay na estado ng kanilang relasyon. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Gising! At syempre bago magtapos ang programa, atin po munang batiin ang ating mga nakasama dyan sa live streaming sa Facebook Live. Andyan si Ms. Susan Geronimo, good morning po. Si Sir Alfonso June Darunday, good morning. Mama Beth Samson, si Ms. Jaisel Beccamon. Ayan, sino pa ba yan, partner? Si Tristan Gulay, at good morning din sa inyo. At si Paulino Tumalva. Ayun. Si Batman at si Jomel Romero at syempre sa aking lola na si Lydia Anicete Calata. Good morning! Okay, atin po munang pakinggan ang isang patama quote. Minsan,
hindi galit ang dahilan ng paglayo, kundi pagod na puso. Parang may pinagdaraanan yung gumawa niya na. Okay? At kami po ang inyong mga nakasama ngayong Tuesday morning. Kami po, sa ngalan po ni Daryl Justin, ako po si John Riz Galata. At ako po si Jordan Gutierrez. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Antabayanan si Kuyang John Ibanez para sa Pasada Balita. Good morning!